our prayer meeting day night. Actually, let's all rise. Let's open our Bible in First Timothy. First Timothy chapter 6, verses 11 to 21. Okay? Basahin natin ito ng salit-salitan. Then sabay-sabay po tayo sa last verse. First Timothy chapter 6 verse 11. But thou, O man of God, flee these things and follow after the righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. I give thee charges in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, which in his time he shall shew who is blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. Charge them that are rich in this world that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all these things to enjoy. Laying up in store for themselves a good foundation against time to come, that they may lay hold on eternal life. Sabay-sabay tayo sa 21. Which some professing have heard concerning the faith, grace be with thee. Amen. Tayo po manalangin. Lord, ang manaming Diyos na dakila sa lahat, salamat Panginoon sa oras na ito na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa kalakasan, sa pag-preserve ng aming mga kalakasan, Panginoon. Salamat po sa oras na inyong binibigay sa amin, sa mga biyaya, O Lord. Lord, sa mga oras po nito, kayo pong manguna sa amin, lukubin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, na sa gayon, maintindihan, maunawaan po namin ang inyong salita ngayong gabi. Lord, tago niyo po ako sa inyong likuran. Tuwa po ang inyong kabutihan na siyang makita, Panginoon, hindi aking karumihan. Lord, bingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga kapasalanan. In Jesus' name pray. Amen. Tayo po yung makaupo na. Una, pasalamat muna ako sa Panginoon dahil nakapasa na ako ngayong February doon sa timing yung tawag ni Pastor eh. Kasi nagbayad yung kliyente ko kahapon eh. Na samahan ako, nagpapasama sa doon kila Ramden. Yon. Thank God dahil basta unahin mo lang talaga siya yung magpo-provide, Hindi ka pa sampa pero yung pagtawag ni Pastor, parang sumampa bigla. Thank God kasi ganun lang naman kasi sa work namin, sampa mo lang, pabayaan ka lang ng amo, bahala ka lang sa buhay. Sasampa mo lang, huwag ka lang magpabigat. Kasi marami na siyang iniisip, hindi lang naman kami. Kasi sa team namin, we are consisting 21 field officers. Kaya marami rin siya. Yung iba naman doon, hindi naman lahat yung sumusunod eh. May iba dyan talaga, matigas pa ulo sa akin. Di ba? Kaya thank God na nakapasa tayo. Yun lang naman kasi yung lagi kong panalangin din na may sampa lang yung buwan-buwan na kontrata na meron. Kasi mahirap pag pag matagal ka na sa trabaho tapos pagsasabihan ka, para ka naman bago.
Hindi ko nakakasampa. Parang ano eh, parang ang dating eh, parang nakaka-insulto ba? Basic na lang yan, Brad. Hindi mo pa inaano. Magsasabihan ka. Tapos yung magsasabi sa'yo, mas bata pa. Mas bata pa. Di ba parang nakaka-insulto. Pero sabi nga kasi, tinitingnan din ako dun sa grupo as a leader nung mga hawak din na ano. Then, salamat dahil at least kahit papaano nakakayanan pa. Wag lang itong March darating na yan kasi kalabang ko yan, mainit na naman yan. Ewan ko. Sana magkaroon ng promotion, mag-a-apply na ako. Apply na ako ng promotion para sa bahay na lang ako. Kasi mga bisor sa amin, nasa bahay lang naman yan eh. Tawag-tawag lang yan. Oh, ganun-ganun lang yan. Tapos pagtawag sa opisina, isang araw lang sa sa office yan, tuwing Friday lang o kaya Webes. Ganun lang yan. Di ba? Sarap buhay bisor. Pero ayoko kasi, parang ayaw mo na gusto mo. Kasi yung gravity ng trabaho, mabigat. Only title lang kasi yan eh. Title lang yan. Pero yung bigat ng trabaho, sa'yo lahat yan. Sa'yo lahat yan. Kaya, tingnan natin kung ano yung kalooban ni Lord. Then, salamat din sa kalusugan, sa kalakasan na patuloy niya binibigay sa amin. Then, yung sa aking may bahay, I think pa-recover na yan. Nagpa-doktor din yan last week eh. Renisitahan din yan ng antibiotic para Then, salamat. Wala si Mama. Andon sa nagdawar-dawar. Nagdawar-dawar. Pero pagpanalangin natin yung pag-uwi niya this coming Friday. Itong Friday. Friday yata. Friday ang uwi niya. Then, salamat sa protection, sa guidance, provision, lahat ng binibigay sa akin sa atin ng Panginoon. So, sa ating pong pagbubulay-bulayan natin ngayong gabi, it's about, we're talking about the marks of the man of God. So, introduction, marami pong struggle sa buhay, dumarating, pagsubok. Pero, gaano ba tayo nakikita? Gaano ba tayo nakikita? Ano ba yung mga trademarks? Katulad ng sabi ni Pastor kanina, di ba? Na it's a good thing na tinanong niya yung babae because of how she dress. It means yung trademark ng pagiging Christian, a Baptist, is the way kung paano mo paano ba to? Dalhin yung sarili mo. Paano ka manamit, paano ka manalita, paano ka sumunod, di ba? Ano ba yung trademark? Ano ba yung trademark ng pagiging bilang isang Kristiyano? Di ba? Mahirap yung mahirap naman kasi yung mababansagan ka na na tawag dito na basagulero, ay si ano yan? Oh, yan. Kulit yan. Kulit yan. Di ba? Sabi ko nga lagi ko nga sinasabi. Di ba? Pagka ako yung nagsasalita rito, wag nyo na lang po tingnan yung buhay ko. Tingnan nyo na lang po yung salita ng Panginoon. Kasi kung sa akin lang din po kayo titingin, matitisod lang din kayo. Di ba? Pero that's true. That's the reality. If I try to look things back on my dating buhay, magulo. Pero sabi nga, yung trademark ng Panginoon, pag tinanggap mo si Jesus Christ sa sarili mo, is nasa yan, babalik ka sa Kanya. So ano yung mga trademark na to? First point, courageous. Ano ba yung courageous? Diba? Courageous for the fight the good fight.
Laban tayo sa binigay na laban ng Panginoon para sa atin. Courageous ibig sabihin matapang. Hindi yung matapang na hindi yung matapang na literal na nangahamon, nag-aamok, nagmamaoy, hindi. Hindi. Matapang ka na bitbitin mo yung pagiging Kristiyano mo. Nowadays, as we see, mahirap maging matapang na Kristiyano. Why? Why? Kasi ang kalaban natin mundo right? Ang kalaban natin mundo. And not oftentimes, napakadalas. Even Choi, I think he experienced this one. Na pag nalaman nilang Christian ka, they left you. Right? They left you. Why? Ay, hindi. Banal yan Di ba? Banal yan Hindi natin yan. Hindi natin kapanalig yan. Pero gaano ka katapang? Gaano ka courageous para ipaglaban mo yung pananampalataya mo? Di ba? Gaano tumitimo sa iyo yung salita ng Diyos? Yung pinanghahawakan mo sa sarili mo. Di ba? Sabi ako I'm not boasting to myself. Pag sinabi, ang religion mo, Christian. Tara, simba tayo. Simba tayo. Ewan ko, pre, may gawain ako. Bala ka. Di ba? Bala ka. Pero pag may time, gusto mo sunduin pa kita Hindi na, may motor naman ako Pero, sometimes talaga, many times, if they know that you are a Christian, or a Baptist, a believer, they left you. They leave you behind. And this is the hardest thing para sa atin, di ba? Even our close friends, relatives, na ganyan, minsan, nagiging na lang na hindi ka papansinin kasi nga, wag yan. Iba yan. Huwag nating anuhin yan. Pero, gaano ba tayo tumatayo talaga? Tumatayo talaga para sa paninindigan natin. Di ba? Pagka ba tayo ay napagsalitaan, na kumbaga nabubuwal na ba tayo kagad? Dapat hindi. Di ba sabi doon, it is faithful saying, for if we, mali to. But thou, O man of God, flee these things and follow after the righteousness, godliness, faith, love, patience. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called and hast professed a good profession before many witnesses. Di ba? Sabi ni Paul, fight the good fight. Ilaban po natin. Hindi mo mailalaban yung sarili mo kung wala kang lakas ng loob. Kung wala kang lakas ng loob, kanino nanggagaling yung lakas ng loob? Yung tapang na nagmumula sa'yo. Sa Red Horse ba? Sa Alfonso ba? No. It should be coming from God. Not on our own selves. Because kung uunahin natin si Kristo, siya yung magbibigay ng katagumpayan para sa atin. Sa ating lahat. That is the first. Saglit lang to. 3 points lang to. Then, third, marks of the man of God. Second, we should be determined. Determined. Set your hope on God. Determinado dapat tayo. Hindi tayo dapat yung tawag dito na pabago-bago isip. Mahirap yung pabago-bago isip. Ano bang tawag doon? Means double-minded, di ba? Dapat single-minded lang tayo na determinado tayo kung ano yung binigay na utos ng Panginoon sa atin, yun yung gawin natin.
Just like here on our congregation, kung ano po yung binigay na task ni pastor sa atin, kung ano po yung inano sa atin, kuya, baka pwedeng katulad kahapon. Ako ayoko talaga sumami. Parang may kasi wala akong wala akong ande. Pabiyahe dapat ako eh. Pero sabi ko, hindi, kailangan to. Unahin ko to. Tapos nung pagtawag ni pastor, ay, okay naman. Kaya lang sa March pa yung bubunusin eh. Matagal pa yun, 10 buwan pa yun eh. March pa bubunusin yun. Pero thank God dahil naglalaan siya. I know, yung timing naman ni Lord is always perfect. Hindi siya nagkukulang. Sa unahin natin siya. Kung ano yung, just like sa atin dito, sa gawain natin dito sa Shiloh, sunod tayo sa nangunguna sa atin, naglilingkod sa atin dito sa ating pastor. Set your hope on God. Determinado tayo. Ano ba yung goal natin? Ang goal ba natin dito sa mundo is magpayaman? Ang goal ba natin dito is yumaman? Nang yumaman? No. Hindi po yung pinaka-ultimate goal. Ano yung sabi sa Proverbs 11 verse 28? Sa inyo yung Bible nyo. Sa Proverbs 11 verse 28. Chapter 11 verse 28, sorry. Ano yung sabi dyan? Chapter 11 verse 28. He that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Di ba napakaganda? Sinabi ng Panginoon. He that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Napaka tawag dito, mabisang salita ng Proverbs 11:28. Di ba? Kung magtitiwala lang tayo sa ating mga resources, sa ating mga yaman, ano yung sabi? Shall fall, babagsak ka. Isa pa, saan na yun? Ecclesiastes 5:10. Ano yung sabi dyan? He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. Ano yung vanity? Ibig sabihin, walang kabuluhan na magpayaman tayo dito sa mundo. Hindi po masama na magpayaman ka. O gumanda yung buhay mo. Kasi hindi rin naman siguro lulobin ng Panginoon na ang anak niya ay naghihirap, right? But remember one thing. Yung determination mo na pagsunod sa Kanya dapat hindi mawawala. It should be balanced. Hindi po dapat nangunguna sa atin yung ating trabaho. You know one thing, nung pag-uwi ko rito sa Pilipinas, way back 2018, Lord, give me a work na talagang yung Sunday ay day off. Kasi we're praying na magkatrabaho, but sometimes, pag nagkakatrabaho, marami yan dito. Nawala. Nagkatrabaho, nawala. Nagpray pa. Nagkatrabaho, nawala. Di ba? Pero, ang pangit naman yata, di ba? Pinag-pray mo yung trabaho na magkaroon ka. Pero, hindi ka na nakikita sa gawain. Ano yung sabi? He that loveth, ibig sabihin to yung yaman. He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that abundance with increase. This also vanity. Walang kabuluhan. Walang kwenta. Kaya kung magtitiwala po tayo ay magre-rely lang tayo dito. Kasi ang mundo mapanukso. Bibigyan ka ng trabaho na
ng ng bibigyan ka ng ng malaking sahod, ng malaking offer, pero may pasok ka ng Sunday. Very tempting. Sino kayang makakapag to? Sa tingin mo, Lord, kailangan ko to. Matatanggihan ko ba? Lord, ito na yung bigay mo. Di ba? Ito na yung bigay mo. Pero sasagasaan mo yung yung oras ng gawain ng Panginoon. I think that is not the right answer. Linalayo ka lang ng demonyo dito sa gawain pagkaganyan. Kasi the more na kinagat mo yun, andyan na yan eh. Andyan na yan. Pag kinagat mo yan, yung trabaho na yan, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Hindi ka na makikita dito niyan. Wala ka. Tuloy-tuloy na yan. Pero, dapat, determinado pa rin tayo. Hindi mawala yung Nasaan na yung mo? Nasaan na yung faith natin? Di ba? Marami nga dito dati na walang trabaho pero nabuhay naman eh. Di ba? Ako nung sa Abu Dhabi, ilang buwan ako walang trabaho pero nabuhay naman ako. Di ba? Umuwi nga. Uwi nga lang. Pero, hindi pa rin nagkulang ang Panginoon. Hindi nagkulang Panginoon sa buhay namin, sa pamilya namin. God is so gracious on us na hindi niya kami pinabayaan in times na need, shelter, food, clothing, everything. Hindi naman kami pinabayaan. Hindi naman kami nagkakasakit. Di ba? It's more than pa sa yun, sa financial pag hindi ka nagkakasakit. Kasi kami hindi naman kami mayaman. Wala namang insurance yung mga anak ko, asawa ko. O pag nagkasakit yan, siyempre yan, cash to cash yan. wala namang insurance. Yun ang mahirap. Hindi katulad na pagka may health card ka, kas lang. Walang problema. Pero hindi hinahayaan ng Panginoon na mangyari yung mga bagay-bagay na yun. Di ba? It's a blessing. It's a blessing. Di ba? Na hindi niya hinahayaan na mangyari sa anak niya yung mga bagay kasi alam naman ni Lord na sakto lang din. Ang problema kasi sa atin, greedy tayo eh. Greedy. Sobra. Greedy. Sakim. Pag binigyan ka ng opportunity, gusto mo kamkamin lahat eh. Kamkam eh. Ano ka, tagapagmana? Pag ako sabi ko sa sarili ko, bumonus lang ako 10,000 buwan-buwan, okay na sa akin. Yun nga, minsan nga, wala pa nga eh. Wala pa nga eh. Pero yun talaga yung yung tawag dito, yung baseline ko, kailangan ma-meet ko yung ito na to, 10 buwan-buwan na para kahit papaano, tawag dito, may pangkain-kain, pang jabi-jabi, may labas mo yung pamilya mo, may treat mo. Okay na sa akin yun. Yun yung ko. Pero, hindi nagkukulang yung Panginoon kahit di niya okay lang. Walang problema. Importante, wala kang sakit. Basta, huwag ka lang magkulang sa Kanya. Always be determined sa gawain po ng Panginoon. Huwag po tayong masilaw sa ibinibigay ng mundo. Kasi once na masilaw ka dyan, yan na yan, umpisa na yan ang paglubog mo. Umpisa na lang paglubog mo yan pag kinagat mo yan. Third, we should be focused. Stay on the right path. Sabi ni Paul kay Timothy dito sa ating verse sa 1
1 Timothy 6:20-21. O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babbling, opposition of science, falsely to called, which some professing have erred concerning the faith, grace be with thee. Stay on the right path. It's a clear na utos ni Paul kay Timothy na huwag kang magpabuyo sa sinasabi ng iba. Huwag kang magpabuyo. Let's say kung may naninira sa'yo, focus ka lang. Stay on the right path kung ano yung binigay sa'yo na task. Kung ano yung binigay sa'yo na task, sundin mo. Huwag mong babaliin yung salita ng Panginoon. Focus ka lang. Sabi sa Proverbs 21, verse 23. Chapter 21, verse 23 sa Proverbs. Verse 23. Who keepeth his mouth and his tongue, keepeth his soul from the troubles. The more kasi na pag sinasagot natin yung mga false accusation on us, the more na mas mapapahama ka. Kaya mas maganda, kung wala ka rin namang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Tama ba mga kapatid? Hindi yung pag-uusapan natin yung isa, ay, ba't ganito si ano? Ay, ba't ganito sa ano? Alam mo yun, yan yung madalas makasira sa simbahan eh. Yung pagiging marites eh. Pagiging marites, saka pagiging tolits. Minsan nga, mas chismoso pa yung mga lalaki kaysa sa babae. Totoo ba? pero it depende sa character ng tao. Depende siguro sa character ng tao. Not generally speaking na lahat. Pero there's always nangyayari yan sa isang gawain, sa isang congregation. Diyan nag-uumpisa yan sa mga false accusation, mga pangmamarites. Ay, sigato, ba't ganyan? Tapos, pag kwento mo sa iba, barbero na, may patong na, may dagdag na, dagdag bawas na. Di ba sabi, 21-23, sabi, keep your, wala na. 21 verse 23, whoso keepeth his mouth and his tongue, keepeth his soul from troubles. Umiwas tayo sa mali. Kasi the more na magsasalita ka lang na magsasalita, nonsense, walang kabuluhan, the more lang magpo-provoke ka. Parang sa yan eh. Let's say sa example is sa kalsada. Paano bakit ba nagkakaroon ng road rage sa kalsada? Minsan nagkakagirian, di ba? Kakagirian. Nagkakaangasan, unahan ako tapos hahabulin naman ng isa. Ngayon bababa, magko-confront. Ikaw. Pero kung gawin mo manahimik ka na lang, maging humble ka. Sorry, brad. Di ko mo sinasadya, ganyan. Just like what happened to me yung nakaraan. Na nasagi ako dito sa may C5, yung papunta ng C6, dito dulo ng Taytay, ng Kainta. Dulo. Diyan sa East Bank, yung dulo niyan, di ba, dito C5 Patagig. Yung dulo ng stoplight. Pabalik na ako ng West Bank. Highway 2000. Isang motor nandito kasi stoplight eh. Stoplight. Parang tayin-tayi siya. Re-revolution na. Ako naka-stop ako. Sa unahan ako eh. Pala ka dyan. Tapos nung umabante ako ng unti, umarat siya,
marurot siya. Stoplight pa yung gusto niya talagang mauna sa akin. Una ka. Pero ang mali niya, sinagi niya ako. Matanda na yung matanda na yung, nagulat, uy, malabog. Sabi ko, pakarap. Kaya tinignan ko, wala nang damage yung motor. Yung box niya siguro, tumama din sa akin. Tumama dun sa ko, sa box ko. Pero, sabi ko, yaman mo na. Tanda na ito. Pero kung may tao, niyaan ko na lang, nag-sorry na lang siya. Ginawa ko, tinanggap ko yung sorry niya. Pero, ang lesson doon, huwag kang mainit sa kalsada. Huwag kang masyado mainit. Huwag kang mainit. Lalo na ngayon, paparating yung init ng panahon. Yan, kalaban namin nila. Kamainit sa kalsada. Kamainit. Pagka may nagkamali sa'yo, humingi ng pasensya. Good na yun, patawarin mo. Patawarin mo. Kasi the more na magsalita ka lang, the more lang na mag-create kayo ng pag-aaway. Just like sa mag-asawa. Di ba? Sa mag-asawa. Di ba? Sino ba laging tama? Babae. Di ba? Kasi sila ang, sabi ni pastor, kasi sila ang leeg, ulo ka lang. Hindi naman gagalaw ang ulo pag walang leeg. Di ba? Sa mag-asawa, pag na may konfrontasyon kayo, the more na magsalita lang kayo na magsalitaan, the more lang kayo na kasi usually talaga, babae, di naman magpatalo yan eh. Tama ba ako mga ladies? Tama ba ako mga ladies? Di naman magpapatalo yan eh. Di na. Pero, sa una-unahan lang. Pero dapat, tawag dito, wag na lang natin wag natin na pag-awayan yung isang bagay. Dapat magmahalan tayo, Valentine's na. Di ba? Pero sabi ko nga, kung wala rin namang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Nahimik ka na lang. Kasi the more na magsalita ka pa na magsalita, the more ka lang na mag-create ng pressure sa bawat isa. Ano pa yung sabi sa Ephesians 4:29. Ito rin to. Ephesians 4:29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Di ba? Walang corrupt na marinig sa ating mga bibig. Bagkus dapat yung marinig sa atin, yung makapag-lift up pa sa iba. Makapag-lift up sa iba, ma-encourage sa iba, maging ilaw sa iba. Di ba? Wag yung idadaw natin yung isang bagay, lugmok na nga. Di ba? Lugmok na, idadown pa natin. Hindi, kasi ito, si ganyan. Yung niya, ganito ganyan. Mali. Mali, mga kapatid. Dapat, encourage natin, i-lift up natin, makatayo siya sa sarili niya. Kasi wala namang wala namang ibang magpapalakasan dito eh. Ano nga yung sabi sa anong book yun? Yung iron sharpeneth iron, di ba? Ang ibig sabihin nun, walang ibang magpapalakasan sa atin dito, kundi tayo lang din mga mananampalataya. Tayo rin yung magpapalakasan sa bawat isa. Hindi dapat tayo yung magbababa sa bawat isa. Dapat itaas natin bawat isa. Minsan ang problema, usually sa mga Pilipino, yung pagiging yung talangka. Alam mo ba yung talangka? Oo.
Uso 'yan di sa ibang bansa. Pag nakikita nila na umaangat ka, mismo kapwa mo Pilipino sisira sa iyo. Hihilahin ka pababa. Wag dapat mangyari sa atin yung mga bagay na yun. Dapat kung nakikita po natin yung kapatiran natin na umaangat siya, oh kapatid, ikaw na yung tagapagmana niya. Baka naman. Oh kapatid, hindi, no, just kidding aside. Dapat, dapat, pag-pray natin siya. Pag-pray natin siya na baka mamaya kasi makalimot eh. Di ba? Baka mamaya makalimot. No. Just kidding aside. Dapat matuwa tayo sa kanya. Because hindi niya daranasin yung hindi niya mararating yung tagumpay na yan, kundi dahil din sa pagsisikap niya. But always remember, God is always there to support you. Di dapat mawala yung Panginoon sa atin. Kung baka mamaya kasi, gumanda na buhay mo, nawala ka na rin. Hindi ka na nakita sa gawain. Di ba? Maraming ganyan eh. Kaya mas pinagpapala ng Panginoon yung being a good steward. Kasi kung napagkatiwalaan ka sa maliit, mas pagpapalain tayo. Mas pagpapalain tayo. Ang dapat matutunan natin, hindi tayo makalimot. Hindi tayo makalimot. Dahil, kanino ba nanggaling lahat ng ito? Sa'yo? No. Hindi po nanggaling sa in your own strength, in your own, no. Si God yung nagbigay sa inyo. Anytime. And anytime, He could snatch it from you, to us, to ourselves, to me, to any one of us. In just one blink of an eye, everything that you have, He could snatch it. Kaya, mahirap. But, I do believe, kung tayo po'y mananatili sa Kanya, sa Panginoon, hindi mangyayari yung mga bagay na yan. Bagkus, pagpapalain pa tayo. Kaya, dapat po, focus tayo. Focus tayo always. Stay on the right path. Stay on the right path. Ang pagiging right path po, pagiging Kristiyano po ay mahirap. It's not a bed of roses. It's not a bed of roses. Marami po dyan na maninira, susubukin yung ating pananampalataya, ang ating pagiging Kristiyano. Marami po. Pero, sabi ko nga kahapon doon kila Ram. Natuwa ko kasi nakita ko si Rambo. Uli. Niyakap ko, sabi ko. Baka mamaya kasi ikaw lang inaantay para, alam mo, pastor, na bumalik. Pero sabi ko nga sa kanila, alam mo, tol, ikaw, alam mo naman yan eh. Di ka naman iba sa akin. Mga anak mo, parang mga anak ko na rin yan. Makakasabay tayo lumaki dito. Tandang sora pa lang. Sabay nga rin tayo nawala eh. Nagtaka ako sa iyo, ba't ako bumalik, ikaw hindi? Niyakap ko siya. Halika. Mamaya kasi ikaw lang inaantay. Baka mamaya yun lang yung inaantay na manumbalik siya, di ba? Kulang lang sa ano. Pero sabi ko, kung may mga tao dito nakapalibot sa inyo na inaano kayo, dinadown kayo, hinahama kayo, yan nyo lang. Kayo naman yung mas nakakaintindi. Tama ba ako? O, tol, tama ka, tol. Tama ka, brad. Yan yun. Ano yung sabi sa ano? Sabi niya sa Bible? Kung kayong mga anak ko, huwag kayong matakot sa mga umaapi sa inyo. Dahil nasa akin yung paghihigante. Huwag din po natin idaan sa ating mga sariling kamay yung hustisya, justice.
Let the Lord judge. Bakit? Wis ka ba? Para manghusga? No. We're just only human. Ang Diyos lang po ang pwedeng humusga. Kaya hindi po tayo dapat magdiin ng kahit sino. Di ba? Panginoon lang. Kaya sabi ko sa kanila, kung may mga taong umahamak sa inyo, yaan nyo lang, tol. Yaan nyo lang. Mas okay nga yan nahamakin kayo At least makita nila na kayo, focus kayo. Determinado kayo. Kasi yung gawain dito sa inyo to talaga Sa inyo to Di ba? Hoping, praying, makapiling natin uli si Brother Ram nung kagabi. I hope makabalik siya. Sabi ko nga, Brad, ano ba? Gusto mo? Susunduin kita rito, linggo-linggo, ka? Dito. Pero, there's something na na siguro may inaantay lang siguro sang sign or whatever na gusto niyang bumalik. Kasi, I do feel in him na andun pa rin si Christ sa puso niya. But this very fragile lang kasi siya. Sobrang fragile kaya madaling nababasag, madaling pero let's do pray for him. Kasi the way na he talks to his family, just like what he said last night, di ba? Right, Pastor? Andun yung andun yung turo andun yung aral hindi nawala Hindi nawala. Nakita ko yun kagabi. Nakita ko yun sa kanya. Good job, tol. Kasi hindi mo yung pag mali talaga. Yun naman talaga ang dapat. And then the way na pagsabihan niya yung mga kwento niya. Wala siyang nililihim. And we all know na open book ang buhay niyang tao na yan para sa atin. Just pray for them. Diba? Hindi masama na minsan kamustahin natin. And I do feel glad na kagabi na tawag dito na sumama ako and then I leave my extra job for this. At least something it feels gumaan. Kumbaga yung isang tao matagal ko na rin di nakita, nakamusta ko. Ganito na pala to. Sarap sa pakiramdam. Na makamusta mo yung isang halos kasabay namin yan, lumaki din. Alam nila niya, nila Ay. Hindi naman na iba yung pamilya na yan sa amin. Halos parang mga kapatid na rin namin yan. Kapatid namin. Pag may camp, kakasama lahat kami yan. Makulit lang talaga yan. Pero, natuwa ko. Sobrang masaya ako kagabi na kasama ko siya, nakausap ko sila. Usap namin ni Pastor na ganito yan. Sabi, kung kayo mas nakakaintindi, kayo nakakaunawa, unawain nyo. At least makikita si Kristo pa rin ang namumuno sa inyo, namumuhay sa inyo. Hindi yung kabunduhan. Di ba, tol? Sabi ko, brad, tama ka. Then, ilang beses ko sa niyakap ko. Salamat. Dahil, naniniwala ako na nandun pa rin si Kristo sa puso niya. Hindi ko lang alam kung inaantay Hindi ko lang alam kung inaantay. Pero, I believe, naniniwala ako. Someday he will come back. Let's do pray for him. Bisitahin lang natin. Baka nalulungkot lang Kasi before, nung namin, masaya kami. Sobrang active yung mga men before. Lalo na kasi same kami, same sports, puro basketball, ganyan. Tapos puro mga lalaki. Wala kasi ngayon Ang uso na ngayon, Team Roblox Team Roblox na yung uso Pero, ganun pa man, panalangin natin yung bawat isa na makita
yung mark ng pagiging Kristiyano sa atin, ng bawat isa, ay siyang makita sa libutan, hindi yung ating karumihan. Pangit naman na pag-usapan na, let's say namatay ka, pag-usapan yung mga kalokohan mo rito. Mas maganda yung pag-usapan, yung naging kabutihan na ginawa mo rito. Diba? That's all. I hope and I pray, pinatutunan po tayo ngayong to God be the glory. Salamat po. Amen. Salamat sa Panginoon. The marks of man of God, no? Kung titingnan natin tong 1 Timothy chapter number 6, it is really speaking about and tells us about, kung titingnan natin sa verse 1, no? Pero before tayo diyan, sabi pa nga sa verse natin nabasa kanina sa verse number 12, this life is a fight, no? And that fight is not just any other fight, but it's the fight of faith. No? Kasi nagsimula ang ating kaligtasan and even our life, eternal life, from faith. And it is also the ending of our very own life. That a man should live by faith dyan sa Panginoon. And in verse number 1, yan yung turo sa atin ng Panginoon that servants, no? Hindi naman literally para sa atin yun. No? But the servants during their time, na ano bang sinabi ni Apostle Paul sa servants sa kanilang time? Sabi nila, if you have masters, be obedient to your masters. No? It doesn't mean na hindi sila mananampalataya, then we'll not obey them. We'll stop doing na isip natin, para lang naman sa yaman nila to. Para yumaman lang sa kanila yung ginagawa namin. Or during their time, servants, walang kalayaan. Sakop kami nila. But the same principles apply for us today, to our occupations today, sa mga trabaho natin. When we work hard and honor our employers, our masters, we glorify God. Yung sinasabi ni Marlon kanina na magnify. Ano ba yung magnify? Ang sa science, ginagamit yun, magnifying glass. Para saan ba yung magnifying glass? Sa mga students, para saan yung magnifying glass? Para mapalaki yung mga maliliit na letra, titingnan. Magnifying glass, and to make God great, no? Siya ang ma-enlarge, siya ang mas mapakita natin sa ating buhay. But when we are bad workers and disrespectful sa ating mga employers, it brings shame on the name of Jesus Christ. Yan yung sinasabi dito sa verse number 1, verse number 2. Kaya sinabi sa verse number 2, but rather, do them service because they are faithful and beloved. Especially for those na may mga trabaho, wala naman siguro sa atin dito, no? May mga trabaho na kapatid nila yung mga employers nila sa pananampalataya. Meron ba? Wala, no? Kaya, Tatay Peter, no? Ang iba magsasabi na, kapatid ko naman sa pananampalataya. Maintindihan niya yan. No? Kahit hindi kami, maintindihan niya yan. But this is the mark of the man of God. Na anong daw yung una? Courageous. But here also, serving, sinabi dito, true riches. Kaya sinabi doon sa text na binasa natin kanina, but thou, O man of God, ano daw? Flee. Ano ba yung flee? Alis. Fly. Alis ka yan. Flee from these things. Na ano daw yun? Yung sinabi ng Panginoon dito that using the Word of God or misusing the Word of God, and even ito nga sa sinabi dito na in verse number 6, but godliness with contentment is a great gain. Because remember, for we brought nothing into this world, and in certain we can carry nothing out. And in verse number 10, yan yung ng Panginoon, na love of money is the root of all evil. Kaya sinabi ng Panginoon, flee from these things. It can offend us. Sabi nga ni Kuya Arnel kanina, Brother Arnel kanina, na we should be courageous in fighting and fleeing from these things. Di madaling iwasan itong mga bagay na to. No? Especially kung isipin natin ating work, ilan lang to eh. Kukunin pa ni Pastor sa akin yung oras ko. Tatawagan pa ako bigla. Ang Saturday na dapat ganito, flee from these things. No?
Be faithful kung saan man tayo nilagay ng Panginoon, and we're doing it for the glory of God. We are magnifying God. But that is not the reason why we should stop serving God even in our times na hindi naman Sunday ngayon. Hindi naman Saturday ngayon. That's why God is also encouraging, or as Apostle Paul is encouraging Peter, flee from these things and follow. Kung maiiwan ka, hindi naman pwedeng iiwan ko na to, tas dito lang ako. Hayaan ko lang itong mga bagay. But follow after righteousness. Flee from the love of money, from arguments of these who misuse God's word, but pursue God, no? Going God's way against the flow of this world. That's why also in verse number 17, or before tayo dyan, sinabi ng Panginoon, fight a good fight. Paano ba tayo makapag-fight a good fight? Yung sinabi ni Kiernan kanina. As we should be determined as God's people, be courageous and determined. Bakit dyan sa verse number 12, marami ang hindi nakapag-fight? Marami ang ngayon lang at wala na. Bumigay na. But we will carry on the fight with a great determination. No? Until, kaya nga sinabi dito sa verse number 11, follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Yun yung panghawakan mo. Ano? Eternal life. No? Because these things na panghawakan natin sa mga bagay na to, this will all pass away. Temporary lamang. But lay hold on eternal life. Bakit daw? Whereunto thou art also called, and hast profaned a good profession before many witnesses. And focus, why? Because Jesus Christ will return. Sabi nga, verse number 14, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. No? Christ will come again. Kaya, itong mga bagay na to, and continue to pray. It's a good thing na makabisita tayo. No? Sa ibang mga kapatiran natin. And wala mga bata, I will tell this ngayon, na pray natin itong mga nangyayari, hindi even itong nangyari sa church natin ngayon. No, hindi natin alam kung ano yung magiging usapan sa labas. Lalo na we're praying that we can reach them and we will reach them. Pray, yun yung prayer natin Lord, ma-reach namin itong nasa labas na community na to. Itong community na pero itong nangyari na to sa church, di natin alam kung anong magiging epekto to sa kanila. Kasi Rich, mga magnanakaw mga tao. Mga nawawalan dyan. Huwag na tayo dyan. Let's pray. Pag-pray natin sa Panginoon. Maybe it's Satan device para hindi tayo makapag-penetrate sa pag-reach out sa kanila. Kaya as we are here, continuing sa gawain ng Panginoon, let us be determined na tayo maging mga tao ng Panginoon. No? Marks of the man of God. Ano ba? Sino ka ba? Ano bang pagkakakilanlan sa'yo? And God wants you to fight a good fight. And for you to fight a good fight, be founded, be rooted and grounded in His Word, in His works, and in His ways. No, salamat tayo sa Panginoon. Courage, determination, and focus. No? That's the things na sinabi ni Apostle Paul kay Timothy as he is starting sa kanya ministry. And as we are starting Bethany, tanong sa akin noong nakaraan, ano na bang pangalan ng church doon? Bethany na po. Bethany Shiloh. Those 38 years, hindi namin kakalimutan. It will be a root sa amin. Ugat yun. Para sa amin, dahan-dahan na mag-grow palalo. No? Salamat sa Panginoon, but let us be determined as matawag tayo, we are God's people. It is very important to have that fight, and hindi nila matatawag na good fight, especially sa mga nanonood ng boxing and NBA. Paano mo matatawag na good fight yun? Paglugi na yung isa, wala, pangit na yun. Hindi na magandang pakinggan yan, no? Masyadong mataas na yung tambak. No? Hindi na magandang, di good fight yun. But the good fight is sapak si Satan, sapak din tayo, no? Bakan to. Bakit?
ang power natin, nabanggit niya Colonel, it is not we should not rely on our power. We should rely on God. Fight the good fight of faith. Lay hold on that eternal life. We are saved. Salamat sa Panginoon. Let's continue this work as a man of God. Salamat sa Panginoon for His word tonight. Salamat sa bawat isa, even for the people who are in Zoom. Salamat po. Sino po pong nandyan? Mariel, Tatay Lando, good evening po. Alan, nanay natin, andyan din po ata. Hello! Po sa inyo. Hello po. Tatay Peter, good evening. Brother Ariel. Patrick, ay, Ate Aida. Okay. Mariel, miss you. Hello po. Tay, kayo po, please mag-end sa atin sa prayer. Let's pray. Let's pray. Tayo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Thank you so much, Lord, sa pribilehyo na kami, Ama, ay makatulog sa inyo ngayong hapon. Salamat o Diyos dahil nariyan ka upang kami, Ama, inyo pong turuan, gabayan, at ingatan sa lahat, Panginoon, ng aming ginagawa. Sa kaluhati, Panginoon, ng inyo pong dakilang pangalan. Lord, salamat sa mga salita mo, Panginoon, na amin narinig, amin natunghayan, at amin itong nasaksihan, Panginoon, na tunay nga Ama, na magiging matapang kami, O Diyos, panglabanan ang tukso ng mundo na aming ginagalawan. Salamat, O Diyos, sapagkat nariyan ka, may focus namin, Panginoon, ang aming pananaw sa paglilingkod sa inyo. Yes, sir. Ama, sa labi pong ito, O Diyos, kami po ay patuloy nagtitiwala, Panginoon, ang mga bagay ito, O Diyos, na aming ginagawa ay meron pong kahinatnan, meron pong kabuluhan. Yes, Lord. Alam namin, Panginoon, na ito'y sa kapurihan mo, O Diyos, na magbibigay, Ama, ng galak sa aming mga puso. Bagamat marami pong mga trials, problema namin naranasan, but praise God, sapagkat ang lahat ng ito, O Diyos, ay inyo na pong napagtatagumpayan. Lord, salamat kay Pastor Ares sa kanyang pagiging hidyan sa gawain sa Bethany Shiloh Baptist Church, Bible Baptist Church. I pray na kayo pa, Panginoon, ang manguna sa kanya, yung kanya pong dedication, yung kanya pong buhay na inihandog sa inyo, Panginoon, naway patuloy na managana at patuloy na magbibigay, O Diyos, ng kalakasan. Hindi lamang po ang kalakasan ng physical po namin naramdaman, kundi kalakasan, Panginoon, ng espiritual na pamumuhay sa pagkikibaka, O Diyos, sa mga taong wala pa pong kaligtasan, sa mga taong wala pa pong relasyon sa Diyos. Kaya gamitin mo siya, Panginoon. Hindi lamang si Pastor, kundi yung mga laymen na nandyan. Yes, sir. Gamitin mo sila, Panginoon, na magiging kasangkapan naman sa inyo pong gawain. Patuloy na manguna kayo, Panginoon, at sa mga kapatid, Ama, na may mga naramdaman, O Diyos, sa gabi pong ito. Amin nalangin, kayo po, Ama, ang humipo po sa kanila pong naramdaman sa mga oras ito. Patuloy mo silang himukin, patuloy mo silang madaman na nila, Panginoon, na ang buhay ay napakaikli upang hindi kami maglingkod at mag-serve sa inyo, Panginoon, na may katapatan. Salamat po sa Shiloh Bethany Baptist Church, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ginagamit mo at nakita namin, Panginoon, ang tunay na galak sa aming mga puso, sapagkat nakita namin, Panginoon, ang tunay na galak na tuntun namin, O Diyos, ang inyong pong kalooban. Nakita namin, Panginoon, yung pamamaraan. Sa loob ng 37 years, nakita namin, Panginoon, ito'y nagiging maayos, O Diyos. Salamat sa buhay ni Pastor Nabli, nagiging kasangkapan. Even si Pastor Aris, Panginoon, na ginagamit po sa ngayon, Panginoon. Nawa, pagpalain mo ang gawain din, Panginoon. Patuloy namin dinadalangin, Ama, na kayo po ang manguna sa mga kapatiran na nandyan, Panginoon, na papatuloy sa gawain, Panginoon, na inyo po nilaan sa amin. Salamat po. Sa iyo po namin, Panginoon, binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa aming pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you so Amen. much. Salamat, Tay. Sana po kayo ngayon?